Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa isang gabi na tila walang hanggan, isang lalaking nakaupo malapit sa ilog ng Babylonia ang nakatingin sa tubig, nagmumuni-muni sa kanyang kapalaran. Siya si Ezekiel, isang propeta ng Diyos, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naiba sa mga taong nakapalibot sa kanya, punong-puno ng pangamba at kalungkutan. Ang kanyang bayan, ang mga Israelita, ay tinapon sa isang banyagang lupain, malayo sa kanilang tahanan, at tila malayo rin sa pag-ibig ng Diyos na dati nilang pinaniniwalaan. Sa tabi ni Ezekiel, isang batang lalaki ang nagtanong ng may pangungulila sa tinig, iniwan na ba tayo ng Diyos? Bakit hinayaan niyang mangyari ito sa atin? Tumingin si Ezekiel sa kanya, nakikita ang kawalang pag-asa sa mga mata ng bata. Alam niyang ito rin ang tanong na gumugulo sa isipan ng lahat. Ang dating malakas na kaharian ng Israel ay ngayon nagkalat, tila mga butil ng alikabok na tinangay ng malupit na hangin. Ang kanilang templo, ang sentro ng kanilang pananampalataya, ay winasak at ang kanilang mga tahanan ay nawasak na parang mga dahong natangay ng bagyo. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag sa iyo, inamin ni Ezekiel. Ang kanyang boses ay puno ng bigat at pag-aalala, ngunit alam kong hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ito ay isang panahon ng pagsubok, dagdag pa niya, kahit pa sa kanyang loob ay may bahid ng pagdududa. Paano nga ba niya mapapaliwanag sa kanyang mga kababayan na ang Diyos na may kakayahang lumikha ng langit at lupa ay nagpasya pa rin hayaang mangyari ang ganitong klase ng pagdurusa? Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang nararamdaman ng mga Israelita ang bigat ng kanilang sitwasyon. Bawat umaga, tila mas nagiging madilim ang kanilang mundo. Ang mga matatandang babae ay umiiyak, hinahanap ang kanilang mga anak na nawawala, at ang mga kalalakihan ay nawawala ng pag-asa, tila ang kanilang mga panalangin ay nawawala lamang sa hangin. Isang gabi, habang nag-iisa si Ezekiel sa ilalim ng puno, ramdam niya ang kakaibang simoy ng hangin. Para bang may malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat, ngunit sa halip na takot, ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang enerhiya. Alam niya sa kanyang puso na ito ang kamay ng Panginoon. Sa simula, inisip niyang isa lamang itong simpleng hangin, ngunit bigla niyang narinig ang isang tinig, hindi tulad ng dati niyang naririnig. Ito'y puno ng kapangyarihan, bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ezekiel, bulong ng tinig, puno ng lakas na tila nagmumula sa lahat ng direksyon, handa ka na bang makita ang plano ko? Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, may kaba ngunit may halong pananabik. Panginoon, sagot ni Ezekiel, nanginginig ang boses, ano po ang nais ninyong ipakita sa akin? Bakit ako ang pinili niyo? Wala akong sapat na lakas para harapin ang bayan. Ngunit sa halip na sumagot, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na tila humahatak sa kanya. Para siyang dinadala ng hangin, na para bang sa isang iglap, wala na siya sa tabi ng ilog ng Babylonia. Biglang nag-iba ang paligid. Sa kanyang pagdilat, nakita niya ang isang tanawin na nagpabagsak ng kanyang loob, isang malawak na lambak, puno ng mga tuyong kalansay. Wala ni isang buhay na kaluluwa, wala ni isang tunog. Tanging ang mga kalansay na nagkalat sa lupa, mga puting buto na tila mga batong iniwan na sa ilalim ng araw. Naglakad si Ezekiel ng dahan-dahan, ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa kanyang puso. Bawat buto ay parang may kwento ng mga buhay na nawala at mga pangarap na hindi natupad. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya muli ang tinig ng Panginoon, ngunit ngayon ay mas malakas, mas malinaw, na para bang hangin na dumadampi sa kanyang mukha. Anak ng tao, sabi ng tinig, puno ng misteryo at kapangyarihan, maari bang mabuhay muli ang mga butong ito? Tumingin si Ezekiel sa mga tuyong buto, ang kanyang puso ay tila tumalon mula sa kanyang dibdib. Paano niya masasagot ang tanong na ito? Ang mga kalansay na ito ay tuyong-tuyo, napakatagal nang iniwan, sino ang makakaisip na ito'y muling magkakaroon ng buhay? Panginoon, sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng kaba, ikaw lamang ang nakakaalam. Sa kanyang sagot, para bang isang mainit na hangin ang dumaan sa kanyang mukha, puno ng pag-asa. Alam ni Ezekiel na siya ay nasa gitna ng isang dakilang paghahayag, isang bagay na higit pa sa kanyang imahinasyon. Kung ganon, sabi ng Diyos, humanda ka, sapagkat ipapakita ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Habang nakatayo si Ezekiel sa gitna ng lambak na iyon, napagtanto niyang hindi lamang siya isang saksi sa isang tanawin ng kamatayan. Siya rin ay isang tagapaghatid ng isang dakilang mensahe ng muling pagkabuhay at pag-asa. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad, ngunit kasabay nito ang init ng pag-asa na tila isang apoy na nag-aalab sa kanyang puso.
Alam niya na kapag nagsalita ang Diyos, ang imposible ay nagiging posible. Ezekiel ay nakatayo pa rin sa gitna ng lambak, ang hangin ay malamig at ang paligid ay tahimik na parabang walang anumang bagay ang nagkaroon ng buhay dito sa loob ng libu-libong taon. Ang kanyang hininga ay mabagal, at sa bawat paghinga ay tila ramdam niya ang bigat ng mga kalansay na nagkalat sa lupa. Hindi niya maintindihan kung bakit siya dinala ng Diyos dito, sa lugar na tila simbolo ng kabiguan at kawalan ng pag-asa. Tumingin siya sa paligid at sa kabila ng takot na nararamdaman niya, may halo itong kakaibang pananabik. Alam niya na ang bawat pagpapakita ng Diyos ay may layunin, at nararamdaman niya sa kanyang puso na may napakahalagang mangyayari. Naglakad siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga tuyong buto sa lupa. Paanong ang mga ito, na wala ng buhay, ay maaaring magbago? Ito ang tanong na bumabalot sa kanyang isipan. Ang tanawin sa kanyang harapan ay tila isang malawak na libingan, ngunit walang nakalibing. Mga kalansay na pinatuyo ng panahon, mga butong nawalan na ng anumang alaala ng laman. Hindi nagtagal, narinig niya muli ang tinig ng Diyos, ngunit ngayon ito'y tila mas malapit, halos bumulong sa kanyang tainga. Propetahin mo sa mga butong ito, sabi ng Diyos, ang boses ay may halong utos at tiwala, sabihin mo sa kanila, o kayong mga butong tuyong-tuyo, pakinggan niyo ang salita ng Panginoon. Saglit na natigilan si Ezekiel, napatingin siya sa kalangitan, na tila nag-aalinlangan. Sino ba ang magsasalita sa mga buto? Sino ba ang mag-aakala na ang mga butong ito ay makikinig? Ngunit alam niyang ang bawat salita ng Diyos ay may kapangyarihan, at kung ang Diyos ay nag-utos, walang bagay na hindi maaaring mangyari. Kaya't huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata, at sa pagmulat, nagsimulang magsalita ng may lakas at pananalig. Mga butong tuyong-tuyo, pakinggan niyo ang salita ng Panginoon, sigaw niya, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong lambak. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, bibigyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mabubuhay. Magkakaroon kayo ng mga litid, mga laman, at tatakpan ko kayo ng balat. Magbibigay ako ng hininga sa inyo, at kayo'y mabubuhay, at makikilala ninyo na ako ang Panginoon. Sa mga sandaling iyon, nagkaroon ng nakabibinging katahimikan. Ang bawat sandali ay tila huminto, ang hangin ay hindi na gumagalaw, at si Ezekiel ay naghintay ng may kaba. Ngunit sa isang iglap, nagsimulang magbago ang paligid. Ang lupa ay biglang nagkaroon ng malalim na ugong, na tila ang buong lambak ay gumagalaw. Ang mga kalansay ay nagsimulang umingit at magkalansing, para bang ang bawat buto ay nabubuhay muli sa tunog ng mga salita ng Diyos. Nakita ni Ezekiel ang mga buto na nag-umpugang muli, na parang mga piraso ng isang napakalaking puzzle na nabubuo sa kanyang harapan. Mga binti, mga braso, mga tadyang, lahat sila'y nagsama-sama, na parang ang bawat piraso ay may sariling isip at layunin. Ang ingay ng mga butong nagkikiskisan ay halos hindi mapaniwalaan ni Ezekiel. Ang tunog ay tulad ng dagundong ng isang malakas na bagyo, ngunit ito'y nagmumula sa lupa, sa ilalim ng kanyang mga paa. Siya'y napaatras, halos matapilok, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa kamanghamanghang kaganapan sa kanyang harapan. Nakita niya ang mga kalansay na nabuo, mga litid at laman na nagsimulang lumabas, tulad ng isang mahikang pagbuo ng isang bagong nilalang mula sa alabok. Sa bawat saglit na dumaraan, mas lalo itong nagiging makapigil hininga. Ang mga kalansay na dati walang buhay ay ngayon nababalutan na ng laman at balat, ngunit kahit na ang kanilang mga anyo ay buo na, nakahandusay pa rin sila sa lupa, walang galaw, parang mga katawan na nahihimbing. Muling nagsalita ang Diyos, at ngayon ay may ibang tono sa kanyang tinig, puno ng kakaibang init at pag-asa. Propetahin mo sa hininga, sabi niya kay Ezekiel, propetahin mo, anak ng tao, at sabihin mo sa hininga. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, mula sa apat na hangin, dumating ka, o hininga, at hinahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Huminga ng malalim si Ezekiel, ipinikit ang kanyang mga mata, at muling nagsalita. Sa kanyang bawat salita, parang may umalon-alon sa hangin. Dumating ka, o hininga, sigaw niya ng may buong lakas, hinahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. At nang bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin, alam niyang naroon na ang hininga ng Diyos. Ang hangin ay humihip mula sa lahat ng direksyon, malakas at puno ng kapangyarihan, na parang ito'y isang halakhak ng kalangitan na nagpapadala ng buhay sa lupa. Sa isang iglap, nakita ni Ezekiel ang mga katawan sa kanyang harapan na gumalaw. Ang kanilang mga dibdib ay nagsimulang magtaas-baba, hudyat ng unang paghinga. Ang kanilang mga mata ay dahan-dahang bumukas, na para bang ginigising mula sa napakahabang pagkakahimbing.
Isa-isa silang tumayo, nag-uunat ng mga braso at binti, at sa harap ni Ezekiel, isang buong hukbo ang nabuo, hindi na sila mga kalansay, kundi mga buhay na nilalang. Sila'y nakatayo, buang anyo, at bawat isa'y humihinga ng malalim, parang isinilang na muli. Habang tinitingnan ni Ezekiel ang malaking hukbo na ngayon ay nasa kanyang harapan, napatulala siya. Ang kanyang hininga ay huminto saglit, at ang kanyang puso ay punong-puno ng takot at pagsamba. Paano nga ba nangyari ito? Ito'y himala ng Diyos, isang tanda ng kanyang kapangyarihan na kayang magbigay ng buhay kahit sa pinakatuyong bahagi ng ating kaluluwa. Ngunit kahit sa gitna ng kamanghamanghang eksenang ito, alam ni Ezekiel na ito'y higit pa sa isang simpleng himala. Ito ay isang mensahe, isang pahayag na hindi lamang para sa kanyang mga mata kundi para sa puso ng buong bayan ng Israel. At narinig niyang muli ang tinig ng Diyos, puno ng pagmamahal at malasakit. Anak ng tao, sabi ng Panginoon, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ng Israel. Sila'y nagsasabi, ang aming mga buto ay natuyo, ang aming pag-asa ay nawala, kami pinutol na. Ngunit sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, bubuksan ko ang inyong mga libingan, at papalabasin ko kayo mula sa mga ito, o bayan ko. At ibabalik ko kayo sa inyong sariling lupain. Ramdam ni Ezekiel ang init ng pag-asa na bumabalot sa kanyang puso. Alam niya na ang mensaheng ito ay hindi lamang para sa nakaraan, kundi para rin sa bawat kaluluwang nawawala ng pag-asa, bawat puso na tila natuyo na ng panahon. Siya'y nakatayo pa rin, ngunit ngayon, ang kanyang puso ay puno ng tiwala, sapagkat nakita niya mismo ang kapangyarihan ng Diyos na bumuhay mula sa kamatayan. Ang mga huling tunog ng paghinga mula sa muling nabuhay na hukbo ay tila nananatili sa hangin, na parang isang malambing na awit ng muling pagkabuhay na sumasalubong sa kanyang pandinig. Si Ezekiel ay tila napapako sa kinatatayuan, nakatingin sa kanilang anyo, buo, buhay, at handang magmartsa. Ang kanilang mga mata ay maliwanag, puno ng apoy na parang bagong ipinanganak. Hindi lamang ito isang eksena na kayang ipaliwanag ng mga mata, ito'y isang bagay na bumabalot sa kaluluwa ng bawat nakasaksi, kung may saksing naroroon man, bukod kay Ezekiel. Muli niyang narinig ang tinig ng Diyos, ngunit ngayon ay tila mas malambot, puno ng pagmamahal, na para bang ipinapakita sa kanya ang isang hiwagang nagkukubli sa likod ng bawat himala. Anak ng tao, nakita mo na ba? Ito ang kapangyarihan ng aking salita, sabi ng Panginoon. Ngunit hindi pa tapos ang aking gawa. Ang kanilang pagbangon ay simula pa lamang ng aking layunin. Pakinggan mo at ipahayag mo ang aking mensahe sa kanilang lahat. Si Ezekiel ay huminga ng malalim, nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na ipinasa sa kanya, ngunit kasabay nito'y ang init ng pagtitiwala mula sa Panginoon. Tila sa bawat salita ng Diyos ay isang bahagi ng kanyang sariling kaluluwa ang nabubuhay muli. Naglakad siya papalapit sa hukbo, nararamdaman ang kanilang mga mata na nakatingin sa kanya. Ang mga ito, na dating mga kalansay, ay ngayon nakatayo ng matikas, tila nag-aabang ng isang utos, ng isang direksyon na magpapakilos sa kanila mula sa kanilang pagkakatayo. Ito ang mensahe ng Panginoon, sigaw ni Ezekiel, ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong lambak, na parang ang bawat salitang binibigkas niya ay bumabayo sa mga bundok na nakapalibot. O bayan ng Israel, kayo ang mga butong ito. Kayo'y tuyong-tuyo, na wala ng pag-asa, ngunit narito ang pangako ng Diyos sa inyo. Bubuksan ko ang inyong mga libingan, papalabasin ko kayo mula sa inyong pagkakatago, at dadalhin ko kayo pabalik sa inyong lupa. Ibabalik ko kayo sa lugar na aking ipinangako sa inyong mga ninuno. Habang binibigkas niya ang mga salitang ito, para bang may bagong sigla ang dumadaloy sa bawat katawan ng hukbo. Ang kanilang mga mata, na dati puno ng pagkakatulala, ay nagsimulang lumiwanag na parang nagkaroon ng bagong pag-unawa. Ramdam ni Ezekiel ang lakas ng kanilang pananampalataya na parang isang alon na bumabalot sa kanya. Nakita niya ang kanilang paggalaw, mga bisig na tumataas, mga kamay na tila nagbubuni sa hangin. Ito'y hindi lamang paggalaw ng mga katawan, kundi paggalaw ng mga pusong muling naniniwala. Ngunit tandaan ninyo, patuloy ni Ezekiel, ngayon ay may halong init at sigasig ang kanyang boses, hindi lamang kayo ibabalik sa inyong lupa. Papatnubayan kayo ng Espiritu ng Diyos, at bibigyan niya kayo ng bagong buhay. Hindi lamang ito tungkol sa lupa, hindi lamang ito tungkol sa kalayaan mula sa pagkaalipin, kundi ito'y tungkol sa pagbabalik ng inyong kaugnayan sa Panginoon. Ibabalik kayo sa inyong dating kalagayan, ngunit higit pa roon, magpapatuloy ang inyong paglalakbay patungo sa bagong buhay na may Espiritu ng Diyos na pumapagitna sa inyo.
Habang patuloy siyang nagsasalita, naramdaman ni Ezekiel ang kakaibang kilabot sa kanyang balat. Tila ang hangin ay nagbago, mas malamig, mas mabigat, ngunit puno ng enerhiya. Alam niyang ito'y ang presensya ng Espiritu ng Diyos. Nakita niya ang mga nilalang sa kanyang harapan na nagsimulang lumuhod, parang sila'y nasa harap ng isang altar, at ang kanilang mga bibig ay nagsimulang bumuka, hindi para sa mga salita, kundi para sa malalalim na hininga. Parang hinihigop nila ang bawat hibla ng bagong buhay na dumadaloy mula sa hangin. Sa sandaling iyon, natanaw ni Ezekiel ang isang tanawin na hindi niya inaasahan. Sa kanyang harapan, ang lambak na dati puno ng mga kalansay, ngayon ay puno ng isang buhay na hukbo, isang hukbo na hindi lamang pisikal na malakas, kundi espiritual na handang magmartsa sa ilalim ng patnubay ng Diyos. Parang isang maringal na awit ang tumutunog sa kanyang isipan, isang awit ng tagumpay at kalayaan. At sa kabila ng lahat, nakita niya ang pag-asa na muling bumabalik sa kanyang puso, isang pag-asa na matagal nang nawala mula sa kanyang bayan. Napatitig siya sa kalangitan, ang mga ulap ay nagsimulang maghiwa-hiwalay, nagbibigay daan sa liwanag ng araw na bumagsak sa lambak. Parang isang simbolo ito na ang dilim ay hindi magtatagal at ang liwanag ng Panginoon ay muling babalik. Salamat, Panginoon, bulong ni Ezekiel, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ito ang sagot sa mga dasal na matagal na niyang binigkas, mga dasal na inakala niyang hindi na maririnig. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, narinig niyang muli ang tinig ng Diyos, at ngayon ito'y tila isang malumanay na paghaplos na puno ng katiyakan. Ezekiel, sabi ng Panginoon, ang ipinakita ko sa iyo ngayon ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa buong bayan ng Israel. Ito ay isang tanda, isang pahayag ng aking walang hanggang pagmamahal at kapangyarihan. At nais kong ipaalam mo sa kanila na ako ang magbubukas ng kanilang mga libingan, ako ang magbibigay ng bagong buhay, at ako ang magpapabalik sa kanila sa kanilang sariling tahanan. At sa araw na iyon, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang Diyos na buhay, ang Diyos na nagbibigay ng buhay mula sa kamatayan. Habang bumabalik sa katinuan si Ezekiel, ang lambak ay tila naglalaho mula sa kanyang paningin. Ang mga ulap ay muling nagsama-sama, at ang hangin ay nagkaroon ng kakaibang init. Naramdaman niya ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, at nang siya ay muling tumingin sa paligid, nakita niyang siya ay bumalik na sa tabi ng ilog ng Babylonia. Ngunit ang lahat ay nagbago. Ang kanyang puso ay puno ng tapang at pag-asa, puno ng kaalaman na siya ay pinili upang magdala ng mensahe ng muling pagkabuhay sa isang bayan na nagdurusa. Lumapit sa kanya ang batang lalaki na nagtanong noong una, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ano ang nakita mo, propeta? Bakit tila nag-iba ka? Tanong niya, ang tinig ay may halong takot at pag-asam. Ngumiti si Ezekiel, at sa kabila ng lahat ng kanyang nakita, naramdaman niyang ang pinakamasayang bahagi ng kanyang puso ay muling nabuhay. Nakita ko ang kamatayan, at nakita ko ang buhay, sagot niya, may kasamang mga luha ng tuwa. At ang ating Diyos, hindi niya tayo iniwan. Siya ang Diyos na bumubuhay muli, at ang ating pag-asa ay hindi papatay. Sa sagot na yon, ang batang lalaki ay napangiti rin, at tila isang bagong pag-asa ang bumalot sa buong paligid. Ang mga tao sa tabi ng ilog ay nagsimulang magtipon, nakikinig sa mga salitang iyon na parang mga patak ng ulan sa tigang na lupa. Ito na ang simula ng isang bagong kabanata para sa bayan ng Israel, at alam ni Ezekiel na ito ay simula pa lamang ng isang mas dakilang kwento ng muling pagkabuhay at pag-asa. Ang pag-asa na nagsimulang umusbong sa puso ni Ezekiel ay tila lumalawak, umaabot sa bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, ramdam niya ang bigat at biyaya ng pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Ang kanyang misyon ay malinaw na ngayon, ngunit ang daan patungo sa katuparan nito ay tila isang mabatong landas. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang bayan, tila naririnig pa rin niya ang mga huni ng hangin na tila nagdadala ng mga bulong mula sa Diyos, mga pangakong puno ng pag-asa at bagong buhay. Ngunit sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng mukha ng kawalan ng pag-asa. Ang mga tao ay nakaupo sa gilid ng ilog, ang kanilang mga mata ay tila walang buhay, parang mga kalansay na nakita niya sa kanyang pangitain. Ang kanilang mga bibig ay walang sinasambit, ang kanilang mga dasal ay tila naglaho na, at ang kanilang pananampalataya ay parang abo na hinipan ng hangin. Lumapit sa kanya ang isang matandang babae, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, na para bang nagdadala ng bigat ng buong sambahayan ng Israel. Ezekiel, bulong niya, halos walang boses, nasaan ang Diyos natin? Bakit niya tayo hinayaan sa ganitong pagdurusa? Hindi agad nakasagot si Ezekiel.
Ang kanyang puso ay nag-umapaw sa kirot, ngunit kasabay nito ang tapang at liwanag na dala ng mensaheng ipinakita sa kanya ng Diyos. Hinawakan niya ang kamay ng matandang babae, marahang pinisil upang ipadama ang init ng kanyang pag-asa. Hindi tayo iniwan ng Diyos, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan na tila isang apoy na muling naglalagablab. May ipinakita sa akin ang Panginoon, isang pangitain ng muling pagkabuhay, ng bagong buhay na darating para sa ating bayan. Nagtipon ang mga tao sa paligid niya, ang kanilang mga mata ay nagtataglay ng pag-aalinlangan, ngunit may bahid ng pag-asa. Nagsimula siyang magsalita, hindi na tulad ng dati, ngunit tulad ng isang taong nasaksihan ang imposibleng mangyari. Ako'y dinala ng Panginoon sa isang lambak, simula ni Ezekiel, isang lambak na puno ng tuyong kalansay. Ang lugar ay tigang, walang tanda ng buhay, ngunit sinabi ng Diyos sa akin na magsalita sa mga butong iyon. At nang sinabi ko ang kanyang salita, nagsimulang magsama-sama ang mga buto, nabuo ang mga katawan, at nagkaroon ng laman. Ngunit kahit nabuo na sila, wala pa rin silang buhay. Kaya't sinabi ng Panginoon sa akin na tawagin ang Espiritu, at nang ginawa ko iyon, huminga ang mga katawan, at sila'y nabuhay, tumayo bilang isang hukbo. Ang kanyang mga salita ay tila hangin na muling humihip sa tuyong lupa ng kanilang mga puso. Ang kanilang mga mukha ay nagbago, ang mga matay tila kumikislap sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Kung kaya ng Diyos na buhayin ang mga tuyong buto sa lambak na iyon, patuloy ni Ezekiel, kaya rin niya tayong buhayin mula sa ating pagkakabagsak. Ang ating pag-asa ay hindi patay. Siya ang magbubukas ng ating mga libingan, at ibabalik niya tayo sa ating lupain. Mula sa gilid ng pulutong, isang batang babae ang lumapit, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi na ito mga luha ng kalungkutan. Totoo ba ito? Tanong niya kay Ezekiel. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong, puno ng takot na baka ito'y isang panaginip lamang. Makakabalik ba talaga tayo? Makikita ba nating muli ang ating lupain? Lumuhod si Ezekiel sa harap ng bata, tinitingnan siya sa mata na para bang nakikita niya ang buong bayan ng Israel sa kanyang inosenteng mukha. Makakabalik tayo, sagot niya ng may katiyakan. Sapagkat ang Diyos na bumuhay sa mga patay ay siya ring magdadala sa atin pabalik sa ating tahanan. Ang paligid ay nagkaroon ng kakaibang sigla. Ang mga tao, na dati tahimik at puno ng kalungkutan, ay nagsimulang mag-usap, nagbubulungan ng mga bagong pag-asa. Tila isang alon ng pananampalataya ang dumaan sa kanila, at si Ezekiel, sa gitna ng lahat, ay nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang bigat ng pagkatalo, kundi ang bigat ng responsibilidad, ang responsibilidad na maging tagapaghatid ng isang mensaheng maaaring magbago ng kanilang kinabukasan. Makalipas ang ilang araw, habang siya ay nag-iisa, narinig niyang muli ang tinig ng Diyos. Ito'y malamig, ngunit puno ng pag-ibig. Ezekiel, sabi ng Panginoon, hindi lamang para sa iyo ang mensaheng ito. Ibigay mo ito sa buong bayan ng Israel. Sabihin mo sa kanila, ako ang magbubukas ng kanilang mga libingan. Ibabalik ko sila sa kanilang lupain. At kapag nangyari ito, makikilala nila na ako ang Panginoon. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa kanila, at sila'y magkakaroon ng bagong buhay. At sila'y babangon muli, at ako'y makikilala nilang kanilang Diyos. Ramdam ni Ezekiel ang bigat at biyaya ng mga salitang iyon. Ito'y hindi lamang pangako ng pagbabalik sa lupain, kundi pangako ng pagbabalik ng kanilang relasyon sa Diyos, ng kanilang pananampalataya na muling ibinangon mula sa mga abo ng kanilang pagdududa. Ang kanyang puso ay puno ng saya, at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa kagalakan ng muling pag-asa na ipinagkaloob sa kanila. Habang binibigkas niya ang mga salita ng Diyos sa harap ng kanyang bayan, nakita niya ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Ang mga matang dating puno ng takot at kalungkutan ay ngayon nagliliwanag, puno ng pananampalataya at tapang. Ang kanilang mga labi ay nagsimulang magbulong ng mga dasal ng pasasalamat at paghiling ng bagong simula. Sa bawat sandali, ramdam ni Ezekiel na ang Espiritu ng Diyos ay naroroon sa kanilang kalagitnaan, humihip tulad ng hangin na nagbibigay ng buhay sa mga tuyong buto. At sa oras na iyon, habang ang araw ay sumisikat sa silangan, tila nagkakaroon ng bagong kulay ang buong paligid. Ang ilog ng Babylonia, na dati tila simbolo ng kanilang pagkaalipin, ay ngayon naging lugar ng kanilang bagong pangako. Ang mga tao ay nagsimulang magtipon, nag-aawit ng mga himno, nagbubuni sa kaluwalhasyan ng Diyos na nagbigay sa kanila ng bagong buhay. Si Ezekiel ay nakatayo sa gitna, tahimik na nagmamasid, at sa kanyang puso, alam niyang ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos.
Ngunit sa unang pagkakataon, nararamdaman niyang sila'y handa na. Ang kanilang pananampalataya ay muling naglagablab, at ang kanilang mga kaluluwa ay puno ng pag-asa, na parang mga apoy na hindi mapapawi. Ang kanyang misyon ay nagsisimula pa lamang, ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang Diyos ay kasama niya, kasama ng buong sambahayan ng Israel. At ang kanilang kwento ng muling pagkabuhay ay magsisilbing patunay sa lahat ng sulok ng mundo na ang Diyos na bumuhay sa mga tuyong buto ay kayang bumuhay sa anumang puso na tila patay na. Habang ang araw ay patuloy na tumataas, ang liwanag ay bumagsak sa kanilang mukha, at ang buong bayan ay naglakad ng magkakasama, patungo sa bagong kinabukasan na ipinangako ng Diyos. Habang naglalakad si Ezekiel kasama ang kanyang bayan, ramdam niya ang tibok ng puso ng bawat isa, isang tibok na puno ng bagong pag-asa. Ang init ng araw ay tila nagdadala ng panibagong buhay, at sa bawat hakbang, ang dating mabigat na damdamin ng pagkatapon ay unti-unting napapalitan ng pag-asa sa muling pagkabuhay. Ang ilog ng Babylonia, na dati parang nag-aanyaya ng kanilang mga luha, ay ngayon ay tila nagiging simbolo ng kanilang bagong simula. Ang mga tao ay nagtipon sa tabing ilog, ang kanilang mga mata ay nakatingin sa kinabukasan, at ang kanilang mga bibig ay nagsimulang magbulong ng mga dasal ng pasasalamat. Ngunit alam ni Ezekiel na ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang kanyang isip ay bumabalik sa pangitain ng lambak ng tuyong buto, ang mga kalansay na nabuhay muli, at ang utos ng Diyos na ipahayag ang mensahe ng muling pagkabuhay sa buong Israel. Tumayo si Ezekiel sa gitna ng kanyang mga kababayan, ang kanyang boses ay puno ng lakas at pananampalataya. Mga kapatid, sigaw niya, hindi natatapos dito ang ating kwento. Ang Diyos na nagbigay ng hininga sa mga tuyong buto ay siya ring magbibigay sa atin ng bagong buhay. Nakita ko ang lambak ng kamatayan, at nakita ko ang kapangyarihan ng Diyos na bumuhay muli. At ngayon, ang kanyang pangako ay sa ating lahat, bubuksan niya ang ating mga libingan at tayo'y ibabangon mula sa ating pagkakalugmok. Isang lalaking matanda, na may mga mata na tila pagod na sa pagluha, ang lumapit kay Ezekiel. Ano ang ibig sabihin nito, propeta? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Paano tayo makakabalik sa ating lupain? Ang lahat ay nasira na, ang ating templo ay wasak, at tayo'y inabandona na. Ngumiti si Ezekiel, puno ng pagmamalasakit, at hinawakan ang balikat ng matanda. Hindi tayo iniwan ng Diyos, sagot niya ng may buong pagtitiwala. Ang kanyang pangako ay hindi lamang pagbabalik sa lupa, kundi pagbabalik sa ating pananampalataya. Ang ating muling pagkabuhay ay hindi lamang pisikal, ito ay espiritual. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa atin, at tayo'y magiging bagong nilalang, puno ng bagong sigla at layunin. Habang nagsasalita siya, ramdam niya ang isang kakaibang enerhiya na tila dumadaloy sa hangin. Ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay parang nagiging butil ng ulan na tumutulo sa tuyong lupa ng kanilang mga puso. Ang mga tao ay nagsimulang magbulong-bulong, may mga luhang pumatak sa kanilang mga mata, mga luha ng pag-asa, hindi na ng kalungkutan. Isang batang babae, ang kanyang mukha ay tila nagliliwanag sa kabila ng lahat ng hirap na dinanas, ang lumapit sa kanya. Propeta, tanong niya, ano ang ibig sabihin ng Espiritu ng Diyos na ibubuhos sa atin? Makakakita ba tayo ng himala tulad ng nakita mo? Nakangiti si Ezekiel, at yumuko siya upang tignan ang bata sa mata. Makakakita ka ng himala, sabi niya ng may lambing. Ngunit ang pinakamalaking himala ay hindi ang makitang bumangon ang mga patay. Ang pinakamalaking himala ay kapag ang iyong puso, na puno ng takot at pag-aalinlangan, ay napuno ng pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay darating, at hindi lamang niya bubuhayin ang ating mga katawan, kundi bubuhayin din niya ang ating mga kaluluwa. Sa mga sandaling iyon, isang kakaibang hangin ang humihip, at ang buong bayan ay tila natahimik. Ang bawat isa ay tumigil sa kanilang ginagawa, at naramdaman ang malamig na simoy na tila humahaplos sa kanilang balat. Ito'y hindi simpleng hangin, ito'y parang presensya ng Diyos na dumadalaw sa kanilang kalagitnaan. Ang kanilang mga mata ay nagsimulang magliwanag, at ang kanilang mga labi ay nagbukas, bumibigkas ng mga dasal na mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Salamat, Panginoon, narinig ni Ezekiel na bulong ng isang lalaki mula sa likuran. Binigyan mo kami ng bagong pag-asa. Muli siyang nagsalita, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng kapangyarihan. Hindi tayo titigil dito, sabi niya. Ito ay simula pa lamang. Ang Diyos ay magbubukas ng ating mga libingan ng kawalan ng pag-asa, ng kasalanan, ng takot.
Bubuhayin niya tayo muli, at tayo'y magiging bagong bayan, isang bayan na puno ng Espiritu ng Diyos, na lumalakad sa kanyang liwanag. Habang binibigkas ni Ezekiel ang mga salitang ito, naramdaman niya ang isang mabigat, ngunit matamis na bigat sa kanyang dibdib. Alam niya na ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanilang kalagitnaan. Tila isang malaking alon ng pananampalataya ang humahampas sa buong bayan, at ang kanilang mga puso ay nagsimulang magpatuloy sa pagtibok, hindi na dahil sa takot kundi dahil sa pag-asa. Ang matandang lalaking nagtanong sa kanya kanina ay yumuko sa lupa, ang kanyang mga kamay ay nakataas sa kalangitan. Ang Diyos ay kasama natin, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng luha. Hindi niya tayo iniwan. Ang paligid ay nagkaroon ng kakaibang liwanag, na tila ang araw ay sumikat ng mas maliwanag kaysa dati. Sa ilalim ng liwanag na iyon, ang bayan ng Israel, na dati punong-puno ng pagdurusa, ay tila muling nabuhay. Ang kanilang mga mata ay nagkislapan, at ang kanilang mga bibig ay nagsimulang umawit ng mga himno ng pasasalamat. Ang tunog ng kanilang awit ay umabot hanggang sa kalangitan, at si Ezekiel, sa gitna nila, ay naramdaman ang kakaibang kapayapaan na matagal na niyang hindi nadama. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang isipan ay bumalik sa lambak ng tuyong buto. Naalala niya ang mga katawan na muling nabuo, ang paghinga na bumalik sa kanilang dibdib. Ngayon, ang eksenang iyon ay parang nagiging totoo sa kanyang harapan, hindi lamang sa lambak kundi sa puso ng bawat isa sa kanyang bayan. Ang Diyos na bumuhay sa mga patay ay siya ring bumuhay sa kanilang pananampalataya, at alam ni Ezekiel na ito ay simula pa lamang ng kanilang bagong kabanata. Lumapit sa kanya ang batang babae muli, ngayon ay may malaking ngiti sa kanyang mukha. "Salamat, propeta," sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng tuwa. "Hindi na ako natatakot. Alam kong kasama natin ang Diyos." Tumango si Ezekiel, pinisil ang kanyang kamay, at tumingin sa malayo, kung saan ang araw ay sumisikat, nagbibigay ng bagong pag-asa para sa kanilang lahat. Simula pa lamang ito, bulong niya sa kanyang sarili, puno ng pananabik para sa darating na araw. Ang kanilang kwento ng muling pagkabuhay ay magsisilbing ilaw sa buong mundo, isang patunay na ang Diyos ay buhay at kayang bumuhay mula sa pinakamalalim na libingan ng kawalan ng pag-asa. Sa paglubog ng araw, ang ilog ng Babylonia ay tila kumikislap na parang ginto, ang liwanag ay sumasalamin sa tubig na bumabalot sa buong lambak. Ang buong bayan ay nasa tahimik na pag-aawit, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng bagong sigla. Si Ezekiel, sa gitna ng lahat, ay naramdaman ang kakaibang kapayapaan na parabang nagmula sa mismong Espiritu ng Diyos. Alam niyang ito ang tanda ng bagong simula para sa kanyang bayan, ngunit alam din niya na ang kanilang daan patungo sa ganap na muling pagkabuhay ay hindi magiging madali. Ang kanilang lupain ay naiwang nasira, at ang kanilang mga puso ay nagdaan sa matinding sugat ng pagkatapon. Habang nagmumuni-muni si Ezekiel, narinig niyang muli ang tinig ng Diyos, mas malambot ngayon ngunit puno ng otoridad. "Ezekiel," sabi ng Panginoon, "ipahayag mo sa aking bayan ang aking pangako. Sabihin mo sa kanila na ako ang Diyos na magbubukas ng kanilang mga libingan. Ako ang magbabalik ng kanilang kaluluwa mula sa pagkakalugmok. Sabihin mo sa kanila na aking ibubuhos ang aking espiritu, at sila'y magkakaroon ng bagong buhay." Tumango si Ezekiel, ang kanyang puso'y puno ng pananabik. Nakita niya ang kanilang pagdurusa, naramdaman niya ang kanilang kawalan ng pag-asa, ngunit ngayon, dala niya ang liwanag ng isang pangako na higit pa sa anumang naranasan nila. Tumayo siya, ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong paligid. "Mga kapatid," sigaw niya, "pakinggan niyo ang salita ng Panginoon. Siya ang Diyos na hindi nagpapabaya. Siya ang nagbukas ng lambak ng mga buto, at siya rin ang magbibigay sa atin ng bagong simula. Ang ating mga libingan ng kawalan ng pag-asa, ng kasalanan, ng mga pangarap na tila namatay na, ay aking bubuksan," sabi ng Panginoon. Habang nagsasalita siya, nakita ni Ezekiel ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga mata, na dati puno ng takot at kalungkutan, ay nagsimulang lumiwanag, puno ng pag-asa at pananampalataya. Ang isang batang lalaki, na tila nasisiyahan sa mga salitang kanyang naririnig, ay lumapit kay Ezekiel. "Propeta," tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pananabik, "kailan mangyayari ito? Kailan babalik ang ating bayan sa dating kalagayan? Kailan natin mararamdaman muli ang presensya ng Diyos?" Ngumiti si Ezekiel, hinawakan ang balikat ng bata, at tumingin sa kalangitan na tila nagdarasal. "Ang Espiritu ng Diyos ay darating sa ating kalagitnaan," sagot niya. "Ngunit tandaan mo, ang pagbabalik ng ating bayan ay hindi lamang pisikal na pagbabalik sa ating lupa.
Ito ay pagbabalik ng ating pananampalataya, ng ating relasyon sa Diyos. Kapag tinanggap natin ang Kanyang Espiritu sa ating puso, tayo'y magkakaroon ng bagong buhay, at ang ating bayan ay magiging higit pa sa anumang naranasan natin noon. Ang mga salita ni Ezekiel ay tila naging himig sa buong paligid, at ang mga tao'y nagtipon, ang kanilang mga puso'y puno ng pananabik at pananampalataya. Ang kanilang mga labi ay nagsimulang bumikas ng mga dasal, hindi na mga dasal ng kalungkutan, kundi mga dasal ng pasasalamat. Sa sandaling iyon, tila ang hangin ay nagkaroon ng kakaibang init, ang simoy ay puno ng bango na parang amoy ng bagong bulaklak sa tagsibol. Alam ni Ezekiel na ito'y isang tanda ng presensya ng Espiritu ng Diyos. Nagsimula siyang maglakad sa gitna ng pulutong, ang kanyang kamay ay hinahaplos ang bawat isa na kanyang madaanan, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ito mga luha ng kalungkutan, kundi mga luha ng tuwa at pag-asa. Nakita niya ang mga pamilya na muling nagyakapan, mga magulang na niyayakap ang kanilang mga anak na tila matagal na nilang hindi nakita. Ang buong paligid ay parang isang malaking pagtitipon, isang pagtitipon ng mga kaluluwang muling nabuhay. Sa bawat hakbang ni Ezekiel, naramdaman niya ang bigat ng kanyang misyon, ngunit kasabay nito ang kaligayahan na dala ng katuparan ng mga pangako ng Diyos. Lumapit sa kanya ang isang babaeng may puting buhok, ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag pa rin. Propeta, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng paggalang, matagal na kaming naghintay para sa araw na ito. Nawala na ang aming pag-asa, ngunit ngayon, sa iyong mga salita, ramdam ko ang presensya ng Diyos. Hindi ba tayo pababayaan muli? Tumango si Ezekiel, pinisil ang kamay ng matanda, at tumingin sa kalangitan na parang hinahanap ang mukha ng Diyos. Ang Panginoon ay hindi nagbabago, sagot niya. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. At kung siya'y nangako na tayo'y kanyang babangon mula sa ating libingan, walang kapangyarihan sa mundong ito ang makapipigil sa kanyang pangako. Ang mga tao'y nagbunyi, at ang kanilang mga tinig ay nagsama-sama, bumubuo ng isang malakas na awit ng pasasalamat. Tila ang buong paligid ay puno ng bagong sigla, isang bagong simula na dala ng presensya ng Espiritu ng Diyos. At habang nakatayo si Ezekiel sa gitna ng kanyang bayan, naramdaman niya ang kakaibang lakas na bumabalot sa kanya. Alam niya na ito'y simula pa lamang ng mas malaking plano ng Diyos para sa kanila. Ngunit sa ngayon, sapat na ang kaalaman na ang kanilang Diyos ay buhay, na siya'y kasama nila, at na siya ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at nagdadala ng bagong buhay mula sa abo ng kawalan ng pag-asa. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, ang liwanag ay nagiging ginto, at ang lambak ng Babylonia ay tila naging isang makalangit na lugar. Si Ezekiel ay lumingon sa paligid, tinitingnan ang bawat mukha na puno ng bagong pag-asa. Ang ating kwento, bulong niya sa sarili, ay nagsisimula pa lamang. Kung inabot mo hanggang sa dulo ng video na ito, ikaw ay tunay na kasama sa ating kwento. I-comment mo ang salitang muling pagkabuhay para malaman ko kung sino ang sumama sa atin hanggang sa huling segundo. Gusto kong makita kung sino ang mga tunay na mandirigma dito.